Magandang araw pong muli sa bawat isang nakatunghay dito sa ating programang Araw-Araw na Pagpapala. Kumusta pong muli kayo? We believe na through this broadcast ay tunay nga na patuloy kayong pinagpapala. At sa araw na ito ay itutuloy ko po yung naibahagi ko noong mga nakaraang araw na 7 Reasons of Hope in Difficult Times. Na ang title po ng na-share ko ay A Faith That Keeps Me Hopeful. So ang na-share ko po ng mga nakaraang araw ay 4 po yung reasons. So, uulitin ko pong muli. And number 1, we have hope because we know the difficulties won't last. So, meron tayong pag-asa sapagkat alam natin na yung mga nararanasan nating sitwasyon ay may hangganan. At ang number 2, we have hope because we know God will use it for our good. So, meron tayong pag-asa sapagkat alam natin itong mga sitwasyon na nararanasan natin ay ginagamit lang o inaalaw lang para sa ating ikabubuti. At ang number 3, we have hope because we know getting irritated doesn't help. So meron tayong pag-asa sapagkat alam natin na yung pagrereklamo natin ay hindi makakatulong. At ang number 4, we have hope because we know trusting God pleases Him. So meron tayong pag-asa sapagkat alam natin na ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon, ito ay nakakalugod sa Kanya or nalulugod ang ating Panginoon. At sa araw na ito, yung ikalima naman po ang isi-share ko. Sabi po dito, we have hope because Jesus coming back someday. Sabi po sa John 14:2-3, sabi po dito, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. At kapag nakahanda na, ang inyong matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Amen. So ang ganda po ng sinasabi dito na tayo daw po ay merong pag-asa. At alam natin na, di ba, pinangako po ng Panginoon na siya ay babalik pong muli. Siyempre na, bumalik na dito, nagpunta na ang ating Panginoon dito ng first time ng 2,000 years ago na talagang nanirahan po ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa. At nangako siya na siya ay muling babalik. So hindi po nagsisinungaling ang ating Panginoon. Talagang babalik po siya. Ang tanong lang, hindi po natin alam kung kailan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Diba na parang katanungan natin yon. Kailan ba babalik ang ating Panginoon? Wala pong nakakaalam kung kailan muli babalik ang ating Panginoong Hesus. At ang dapat lang po natin gawin, tayo bilang mga anak ng ating Diyos, tayo bilang mga tao, dapat lagi po tayong nakahanda. Dapat lagi po tayong handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Amen. At ang ika-6 naman po, we have hope because this is not the end of the story. Sabi po sa James 5:11, sinasabi nating pinagpala ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang ating Panginoon. So we still in the middle of the story. Meron po tayong pag-asa na kung ano man ang nararanasan natin, especially itong situation na nakakaharap natin. Marami po ang nagtatanong sa pandemya na ito na kung kailan daw babalik sa normal. Ano daw ba ang dapat nating gawin? Oo nga, kailan ba talaga babalik sa normal itong sitwasyon na ito? So ang dapat po nating gawin at maintindihan na hindi pa po tapos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. This is not the end of the story. Ang dapat po nating gawin, we must put our hope to our God. Ang ating Panginoon po ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Katulad po ng naranasan ni Job na talaga naman pong siya ay nagtiyaga siya at nagtiis sa mga nangyari at mga karanasan niya sa kanyang buhay. Pero yung karanasan niya sa buhay niya, siya ay patuloy na nagtiwala sa ating Panginoon. At ano po ang ginawa ng ating Diyos? Nakita po ng Panginoon ang ginawa ni Job na kung saan ay patuloy na nagtiwala sa ating Panginoon. So, put our hope in God in any situation. Patuloy po tayong humingi ng pag-asa sa ating Panginoon. Amen? At ang ika-7 po naman, we have hope because we know we will be rewarded
one day. Amen? So sabi po sa James 1:12, sabi dito, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Praise God. Napakalinaw po ang pangako ng ating Panginoon na sinabi niya na kahit napakaraming pagsubok ang ating nakakaharap, kahit maraming sitwasyon o iba't ibang klaseng sitwasyon ang ating nakakaharap, tayo po ay manatiling tapat sa ating Diyos. So kung ikaw na nakatunghay, na sa kabila ng sitwasyon at pagsubok na nararanasan mo at nakakaharap mo sa mga panahong ito, kapatid, patuloy ka lang magtiwala sa ating Panginoon. Patuloy ka lang lumapit sa Kanya. At alam mo na kapag ikaw ay patuloy na nagtiwala sa ating Diyos, kapag ikaw ay patuloy na lumapit sa Kanya, meron kang gantimpalang matatanggap sa ating Panginoon. Nakaka-excite po ang gantimpalang ito na matatanggap natin sa ating Panginoon. Amen? So dito po ako magtatapos sa Romans 8:10. Sabi po dito, what we suffer now is nothing compared to the glory He will give us later. Sa Tagalog po, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. Amen? So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, Lord, salamat po muli, Panginoon, sa araw nito, O Diyos, na sa kabila ng sitwasyon na aming nararanasan, sa kabila ng mga problema ang aming nakakaharap, O Lord God, sa panahong ito, Lord, dalain po namin, Ama, na patuloy po kami magtiwala sa iyo, O Diyos. Dalain po namin, Panginoon, na patuloy po kaming manampalataya sa iyo, Lord God. We believe, O Lord God, na sa pamagitan ng mga sitwasyon na aming nararanasan, O Lord God, ay patuloy na mag-level up, O Lord God, yung aming faith, Panginoon, O Lord God. Lord, tulungan mo po kami, O Diyos, na kung ano man ang maranasan namin, O Lord God, ay patuloy mo po kami bibigyan ng kalakasan, kagalakan, pag-asa, at pananampalataya sa iyo, Panginoon, O Lord God. Salamat po, Ama, na sa mga panahon na kami ay nakakaranas ng pagsubok, O Lord God, ay sa iyo po kami lalapit, Panginoon, O Lord God. Salamat po, Lord. Pagpalain mo po, O Diyos, ang lahat ng nakatunghay at ang lahat ng nanunood ng programang ito, O Lord God, na kung ano man ang kanilang mga sitwasyon, O Lord God, sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, sa pamagitan ng kanilang pagtitiwala sa iyo, sa pamagitan ng paglapit nila sa iyo, O Lord God, ay mapapagtagumpayan nila, O Diyos. Mapapagtagumpayan namin, O Panginoon, ang kung ano man, O Lord God, ang mga sitwasyon na aming mararanasan, O Lord God. Salamat po, Lord, sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po at magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod na araw.